Alam mo ba, may mga kwento na hindi mo hinahanap. Pero kusa nilang hinahanapan ng paraan para makarating sa'yo. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, may natanggap akong email. Walang subject, walang kahit na anong detalye, kundi isang pangalan lang. McCoy. At ang laman ng email na ito, magpahanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan. At ganito nagsimula ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si McCoy, 20 taong gulang. May ikukwento lang po sana ako sa inyo base sa aking sariling karanasan. Naaalala ko pa, 6 na taong gulang pa lang ako noon. At ang bunso naming kapatid, na nagngangalang Biboy, ay 3 taong gulang pa lamang. Tanghali iyon. Tahimik ang buong bahay. Yung tipong inaantok ka pa dahil kakakain lang ng tanghalian. Naglalaro kami noon sa sala. Isang maliit na bola na parang pingpong ball. Paulit-ulit itong tinatapon ni Biboy at tumatalbog naman pabalik sa kanya. Masigla kasi siyang bata. At dahil bata rin ako noon, sumali na rin ako sa laro. Masaya kami. Walang kaalam-alam sa kung anong susunod na mangyayari. Isang hagis pa ng bola. Pero this time, hindi na ito bumalik sa kanya. Tumalbog ito papunta sa pintuan. Yung pintuan na papuntang kusina. Tahimik. Kinuha ni Biboy ang bola. Pero hindi niya ito agad pinulot. Natigilan siya. Parang may tinititigan sa harap niya. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya umiimik. Kaya nagtaka ako. Lumapit ako sa kanya at sabi ko, "Biboy, halika na. Laro na ulit tayo." Hinawakan ko ang kamay niya. At doon ko rin nakita kung ano ang nakikita niya. May isang babae nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng puting bestida, pero punong-puno ng dugo. Sa isang kamay niya, may karga siyang bata. At sa kabilang kamay naman, may hawak siyang isa pang bata. Nakatingin sila sa amin. 3 sila. At wala silang mga mata. Walang mata ang babae. Walang mata ang 2 bata. Pero ramdam na ramdam ko na nakatingin sila sa amin. Nakatitig, diretso sa kaluluwa namin. At biglang ngumiti ang babae na walang mata. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Nanginginig ako, pero pilit kong hinila si Biboy. At sabi ko, "Biboy, tara na. Punta na tayo sa kwarto." Doon na ako nakasigaw. Doon na ako napaiyak. Tumakbo kami. Magkahawak ang kamay, palayo sa kanila. Nang makarating kami sa kwarto, nandoon ang aming lola
Natawagin na lang natin sa pangalang Mama Ita. Hingal na hingal ako noon. Umiiyak at kinuwento ko ang lahat. Lahat-lahat ng nakita naming dalawa ni Biboy. As in lahat. Tahimik lang si Mama Ita habang nakikinig. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nagtaka. Yun bang tipong parang alam na niya? Simula noon, hindi na kami pinapayagang maglaro kapag 12:00 ng tanghali. Sa totoo lang, marami pa akong karanasan na kagimbal-gimbal noong bata pa ako, na medyo mas malala pa dito. Pero sa susunod ko na lang po yon ikikwento. Sa ngayon, ito muna ang ibabahagi ko sa inyong lahat at sana ay magustuhan ninyo. Makoy. Hanggang doon na lamang ang laman ng email, pero alam mo kung ano ang pinaka nakakatakot sa ibinahaging kwento ni Makoy? Ay hindi yung tipong walang attachment sa kanyang email or wala pang ibang detalye. Pero ang mas nakakatakot, yung pagkatapos kong basahin ang kwento, napatingin ako sa oras. At ito ay 12:00.